Hey, what's up mga katingin? Nandito tayo ngayon sa Juan Moto Avenue sa Santa Maria, Bulacan. At bago pumasok sa loob, sinalubong ako ni Coco. Nandito yung may-ari ng Juan Moto Avenue. Uy! Siyempre Idol natin si Juan, motor ni Juan. Mascot lang ako dito. Good afternoon. Charge dito. Ito yung pinaka-big boss dito. Welcome sa aming shop. TNC Moto, maraming salamat at nagpunta ka dito. Thank you rin. Pangarap ko rin makapunta sa garahe mo para may exhibit ng motor din. Thank you, thank you. Welcome. Thank you bro. Thank you. Unahin natin dito sa AV Moto Tuning dahil balita ko isa sila sa pinakamagaling sa Pinas when it comes to suspension tuning. At yun ang isang issue ni Faccio, matagtag ang kanyang front suspension. Ang oil na ginagamit ng factory ay masyadong malabnaw for the Philippine climate. So pinalitan natin ang oil with 4 times the viscosity ng factory para yung talbog ng motor ay bumagal. Ang ginawa naman kanina, syempre bukod sa disassembling ng parts from the motorcycle, dinala natin doon sa work table, tinapon yung old oil, nilinis, pinalitan ng stainless na lacquering, pinalitan ng O-ring, tapos nilagyan ng fresh oil. Meron din tayong special tool para sukatin yung just the right amount ng oil dun sa loob ng shocks para optimize yung travel. Ang Fascio ay merong 82 mm na travel. So what we did, we gave it 77 mm para ma-optimize without the lagutok. Meron lang tayong buffer na 5 mm. Hindi siya sasagad, and since may buffer tayo na 5 mm, pag ikaw nag-brake at nalubak ng sobrang lalim, if that moves 2 to 3 mm more, still hindi magbo-bottom out yung shock. Iba-iba ang riding condition. Just like you, hyper-aggressive, syempre hindi uubra yung factory setting. Even yung ibang parts nga natin, ina-upgrade natin di ba? Just like the tires, yung brakes, yung engine, di ba? So, the same way for the suspension, ina-adapt natin dun sa pangangailangan ni rider yung kanyang suspension setting. So mas maganda talaga pagkabili mo, ma-tune mo yung suspension para mag-match dun sa kung paano ka mag-ride. Well, it's not required, but recommended, lalo na kung meron kang specific needs dun sa iyong motor. Para sa performance and comfort ng rider and passenger. Yeah, correct. Sir Don, thank you, thank you. Ayan, so dito tayo sa Juan Moto Avenue Workstation. So ito yung papalagay natin guys. Ito yung napili natin. Atom Mini Driving Light 4K isa. Isang set. And syempre yung favorite natin, Hella Compact Horn. Palagay na rin natin na ito para mas malakas ang busina 980. Isa. Kasi mahina yung busina nito eh. Pwede bang ito gawin na lang on and off nung Mini Driving Light? Pwede. Nagagawa yan. Tapos high-low sasabay na rin yung Mini Driving Light. Kaya ko yan. Sige, iasabay na. Para wala na tayong extra switches. So yan, pwede pa rin ma-adjust yan. Yung Atom Mini Driving Light, pinrakit natin dito sa mounting ng horn. Hella horn naman, dito natin nilagay sa, meron pa siya Metal bracket. Metal bracket na pala. Stable no? yan. Para stable na stable talaga kasi medyo pumapalag to eh, no? Pagka... Maluwag eh. Oh, yun. Gitna. So maluwag naman siya eh. Ang luwag ng gitna. Pwede ba maglagay ng mga 10 Europa? Kahit gaano pala kalaking busina, no? Laki pa ng space dito. So pwede ka maglagay ng malalaking busina dyan. Yung maganda ng patio. Then yung switch na request mo, papakita natin. So mamaya papakita natin. Care of Boss Eric of Best Tracker. Sir Jason. Ayan, Sir Jason, technician natin. So, may demonstrate natin pag nakabit na. Kabit muna natin yung cover. Napakaganda ng wiring, oh. Dito lang yan sa Juan Moto Avenue Best Tracker, Santa Maria, Bulacan. Request natin kay Boss Eric yung switches. Yes. So yung kanyang originally stop and go na switch, pinugot lang natin yung socket. Then tinabi lang natin yung wire. Wala tayong pinutol. So nilagyan natin ng adapter na gold, yung terminal. Then, nilagyan ng wire para maging on-off switch na siya ng mini driving. Yan, kung makikita nyo, on-off switch siya ng low. Then, request ni Sir Kenji na ilagay natin yung kanyang high pag pinayo din. Kasi wala namang almost, walang effect masyado, may hina lang. So, sinama na siya dito. So, kung naka-on ka ng low, then nag-high ka, papasok na siya. Oh, ang galing, no? Pwede palang independent, no? Yeah. Ang galing. So, Yan. ito naman, diretso kayo na, diretso. Ito yung low. Yan. Ito yun. Galing. Independent yung high and low. Yes. Nangyari lang guys, dinisable natin to kasi ang gusto ko malinis eh, walang nakalawit na switches paligid niyan eh. Sa mukha pa rin siya stock, malinis tingnan. Ito di ko ginagamit to. Dito naman sa high niya, so hindi rin kami nag-slicing or nagsugat. May adapter din kami nilagay para automatic plug and play lang. So if Yun. ever natatanggalin yung mga ilaw, huhugutin mo lang yan, then ibalik mo ulit sa So original. madali pa rin bumalik sa stock. Yes, pwede rin. Yun. So tingnan dito from dito sa ganitong angulo.
Pati yung pagka-mounting ng main driving light natin, malinis tingnan, nakatago. Tapos pwede ba natin i-adjust yan? So dahil meron siyang Allen wrench position dito sa gilid, abot pa rin ang iyong kamay. So luluwagan mo rito, then pwede mo siya Pwede mo i-adjust. Ayun. Ayun. Sige pa mo ulit, then Ayun. mapapunta. So ang Adjust maglalaro naman dito sa Kenji ang shock sa baba. Hindi Yun, itong tama. taas. Kaya hindi siya maiipit. Yes, Yun. yun. Saka yan yung request mo na Yun, simple lang. Simple lang para malinis tingnan. Mukha pa rin siyang stock. Hella horn, gaano kalakas? Napakaganda, parang Honda Civic. Parang kotse. Ang ganda. Ito guys, testingin natin yung mini driving light. Oh, lakas. Mga gaga pa yan. Oo. Mga pag tumatakbo tayo. Layo na rin. Okay na. Ganda ng tutok, malakas. Tapos na. Try natin. Yun, lakas. Malinis tingnan guys. So yun guys, tapos na yung ating Yamaha Faccio mini driving light install, hella horn, and suspension tuning from AV Moto. So let's go, testingin natin siya. So yun guys, ito na yung ating Faccio. Dito tayo sa One Moto Avenue. Kasama natin si Brother Eric. Testingin natin yung suspension tuning by AV Moto. Yun, gumanda na yung suspension. Okay. Yun. Ng ilaw natin. Ganda, lakas ng Atom. In fairness ha. Shoutout din sa Atom. Siyempre, shoutout sa One Moto Avenue. Napakalakas na ilaw. Parang nasisilaw ako yung balik. Alam niyo guys, yung reflection balik sa akin ng mini driving light. So, compare natin yung walang mini driving light naka-off. Ayan. Ganyan kahina guys. Hindi mo nga makita yung kalsada. Ganyan lang kahina yung stock headlight. Grabe, no? So, magbubuksan natin. Ayan, ang may mini driving light. So, nakaka-excite na transform yung motor mo, kung Faccio, na transform into a whole new bike. So, pwede mo siyang gamitin pang long ride kahit saan mo gusto mo makarating. Mas masarap din minsan mag long ride na naka-scooter. High beam. Then, yeah. So, ayan yung high beam. Kulay yellow. So, yun. Kagandahan naman itong mini driving light guys, meron siyang projector, so meron pa rin cut off. Kahit na sabihin mong high beam yan, may cut off pa rin siya. Ayan. Pero malakas talaga siya. O, ayan o. O. Ayan. So pag ganito may mga kasalubong nasa city, dapat papatay mo yung high beam. So pag nasa low beam ka, hindi naman siya nakakasilaw sa mga kasalubong kasi nakatutok naman sa baba. Tsaka may cut off. Nakita nyo yung hiwa dyan. Tsaka very stable. Walang alog, walang tagtag yung light natin. Hello guys, lakas ng bright. Oh, layo patay natin. Ayun oh, layo. So kahit nasa loob siya nakatago, ang layo nararating ng ilaw. Amazing, no? So hindi ko na ngayon alam kung anong i-reviewin ko kung yung ilaw o yung suspension eh. Pero ito naman, suspension naman tayo ulit. Dalawa kasi pinagawa natin eh. So balik naman tayo sa suspension. So far ang ganda ng handling. Kasi yung una parang kumakabig-kabig siya dahil nga masyadong mabilis yung rebound, masyadong matagtag, mabilis yung dumping at saka yung rebound niya ng una. Alam na ni Sir Don kung paano itotono. So tatanungin ka muna, AV Moto Tuning, kung ano bang rider ka. Ang laki ng bagay pala ng oil na yon, ng tuning nila. Ang laki ng pinagbago. Dati nararamdaman ko yung kalsada eh, pag ganito. Masakit sa kamay, ramdam ko sa hand grip na yung tagtag ng kalsada. Ngayon, ayun o. Solid na solid. Laki ng ginanda guys. Highly recommended to. Di ko nakalain eh. Kahit nung una di ako makapaniwala. Dahil lang ba sa oil? Kala ko kailangan pang magpalit ng spring para may tono. Gusto ko pa nga dati umorder ng spring. Yung pala hindi na pala kailangan. Okay na pala yung stock spring ng Faccio. Problema rito may ginagawa. Pero saktong-sakto na testing natin dito yung matagtag na yung sa lubakan na yan. Ayun o. Solid na solid. Iba talaga yung pag-expert ng gumawa sa motor mo, wala ka nang aalalahanin. Sigurado after magawa, satisfied ka. So ngayon, ito yung advantage na meron ka mini driving light. Bukod sa pag madilim, napapaliwanag mo, yung mga lubak-lubak na ganyan, makikita mo yung magrabing lubak, malaking bato. For safety talaga. So dahil sa simpleng mga modification na to, sa mga simpleng upgrade na to, mas na-appreciate ko na ngayon si Faccio. Yun lang, sabi ko naman yun lang ang kailangan sa kanya eh. Magkaroon lang ng magandang suspension, front suspension. Ito na, satisfied na ako sa kanya. In the future, powder coat natin yung mags. Ilapit natin kay Defy Customs. So ito guys, yung in-adjust namin ni Boss Eric yung ilaw.
Ito yung high. Ito yung low. So kahit high, kahit naka-low siya, kahit malayo ka, hindi pa rin nakakasilaw. Solid oh. So ikot natin guys. So ito nung tinaas namin, kanina kasi medyo nakakumpul siya sa isang side. Sa gitna, medyo nakakumpul siya dyan. Hindi siya ganun ka-wide yung kanyang coverage. Tinaas ng konti yung mini driving light. Laki ng improvement oh. Oh. Laki ng improvement. Mas kitang-kita na ngayon yung kalsada. At the same time, di naman siya nakakasilaw kasi may cut-off pa rin siya. Nakikita niyo yung cut-off. So, yung high niya, ganito. Ang taas. Ang lawak. So, yung ganda na merong cut-off. Hindi nakakasilaw doon sa mga kasalubong. Ayun o, kung merong kotse sa harap, makita niya may cut-off, hindi maabot sa kanyang windscreen. And then, syempre, yung suspension natin, bagong tuning, AV Moto, ganda ng suspension.